Kasabay ito nung release ang 361 degrees flame 4. Marami nagtatanong kung ano ang pinagkaiba nito sa 361 degrees flame 4. So pag-usapan natin kung ano ang meron dito at try kong pagkumparahin ang 361 degrees flame 4 at itong 361 degrees flame 4 mix. Disclosure, itong sapatos nito ay pinadala sa akin ng 361 degrees official store para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito na review. At lahat ng sasabihin ko dito ay based sa experience ko. Makakaasa kayo na tinest ko ito ng gusto para makagawa ko ng best and honest review. So bago natin pag-usapan ito, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pasubscribe na rin ako. Malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat po. Yung upper material nito guys ay single layer transparent jacquard na breathable. Sa pagiging transparent niya guys, makikita na yung kulay ng medyas na sinusuot mo. And then dito sa may part na ito, dito sa may harapan, para siyang double layer na malambot. At yung design naman na ito guys ay para siyang printed na naka-imbus ng konti. Tapos hindi siya madaling magasgas. Dito naman sa collar lining niya ay meron ako nararamdamang foam na malambot. Sakto lang yung kapal. Tapos meron ako nararamdamang heel counter. Nandito yung mga card kung ano yung specs ng sapatos na to. Merong hawakan dito para kapag isusuot natin yung heel ay hindi tayo mahihirapan. Yung design dito na parang line na dot-dot, tahi, ay para siyang reflectorized. Meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. Pagdating naman dito sa tang, medyo malapad. Sakto lang yung haba. At yung material ng kanyang tang ay breathable mesh. Meron akong nakikitang strap na connected dito sa tang. Tingnan nyo guys, oh. Ito siya, oh. Ito. So, expected na natin na hindi basta-basta gegewang yung ating paa dito sa loob kapag tumatakbo tayo. Kumbaga, secure na secure, maayos ang pagka-fit. So, tingnan natin ang insole nito guys. Yung insole nito ay malambot na makapal. 4mm yung kapal nito. Tapos marami siyang butas para sa pagiging breathable. Dito naman ay soft, flat, at may nakalagay na 361 degree running. At ito naman yung kanyang loob. Kapag meron kayong nakikita na liwanag dun sa loob, ibig sabihin yan, breathable yan. Kapag tinitingnan ko guys yung kanyang toe box, dito sa area na to, mataas, paumbok. So, possible na pwede ito sa medyo malapad na paa, sa merong matabang paa. Yung midsole nito guys ay CQT Quick, na ang process o material ay alipate carbon critical foaming na merong kapalang forefoot na 25mm and then dito sa heel ay 32mm. So merong 7mm drop ito. In-optimize nila yung midsole geometry nito. Mas pinalapad nila para mas stable kapag lumalanding yung paa natin sa ground. Kapag tinitingnan ko siya guys, medyo malapad nga. Sukatin natin yung estimated sukat nito. Tingnan natin dito sa forefoot kung ilan ang lapad. So, dito, nakakuha ako ng 115 mm. Dito sa heel, nakakuha ako ng 89.5 mm. So, medyo malapad nga ito. Kapag tinitingnan ko ng ganitong angle, guys, kitang-kita mo yung extension, yung medyo malapad na midsole. Tingnan nyo, guys, oh. Dito sa inside, kitang-kita mo yung pa-curve. Dito sa outside, kitang-kita mo rin yung pa-curve. Dito sa part na ito, perfect ito sa mga nag-overpronate dahil sa salong-salo niya yung load kapag tumatakbo ka o humahakbang ka. Dito naman sa kabila, sa mga supination na katulad ko, salong-salo din yung load ng paa natin. Kapag kinakapa ko yung part ng midsole na to, itong area na to, hindi sila pantay ng footbed. So, parang nakalubog ng konti yung paa mo dito kapag sinusuot dahil sa extension na to.
So sa tingin ko, para yan sa pagiging stable nitong sapatos. Yung carbon plate naman nito guys ay tinawag nilang quick float. 3-dimensional curve din ito. Dito sa forefoot, flexible yung carbon plate para sa dagdag proportion. Dito naman sa gitna ay matigas para sa stability. At dito sa heel part ng carbon plate ay para sa energy feedback and improved rebound. Yung rubber outsole naman ito guys ay RPU, Reactive Polyurethane, na merong properties na anti-slip at enhanced wear resistant. So ito ay tumitimbang ng 198 grams sa size ko. So tara, subukan na natin to sa half marathon. Hello guys, good morning. At nasa 16 km na tayo. Kilometer long run. Oras, 1 hour and 59 minutes. Average pace, 5 minutes and 40 seconds. Max pace, 4 minutes and 10 seconds. At average SR ay 140 BPM. So pag-usapan muna natin ang fitting nito sa paa ko. Hindi maluwag, hindi masikip. Sakto lang ito sa paa ko. Sa tingin ko, pwede ito sa medyo malapad na paa, medyo matabang paa, at normal na lapad na paa. Nung naglalakad na ako, medyo nararamdaman ko na nagbabounce yung midsole nito. At nung tumatakbo na ako, nararamdaman ko na malambot yung midsole nito. Hindi super lambot, sakto lang. Responsive yung midsole nito. Meron akong nararamdaman na energy feedback. Nung sinubukan kong tumakbo ng mabilis na pace, mas lumakas yung response at energy feedback nito. Ramdam na ramdam ko yung bounce ng midsole nito. At hindi ko naman nararamdaman kapag tumatakbo ako ng mabilis na dumudulas yung heel ko dito, sa heel counter niya. Maganda rin ang transition ng paa ko sa mabagal na pace at sa mabilis na pace dahil napagagaan niya. Yung ruta ng 21 km ay merong rough road, uphill at downhill. Yes, napaka-stable nito. Hindi ko nararamdaman na gumigewang yung paa ko sa loob ng sapatos. Secure na secure. Wala akong iniisip na problema sa pagiging stable nito, kundi nakafocus lang ako sa pagtakbo. Takbo lang ako ng takbo. Nung tumatakbo na ako at meron ako nadadaan ng uphill at downhill, hindi ko nararamdaman na nahihirapan yung rubber outsole nito, yung parang nadudulas ako. Makapit yung rubber outsole nito. Naka 21 km na ako dito at tingnan nyo guys, yung rubber outsole nito. Ayan. Nandyan pa yung mga pattern ng rubber outsole. Tingnan nyo yung kapal. Andyan pa rin, makapal pa rin siya. So durable yung rubber outsole nito. Yung strike pattern nito ay pwede sa forefoot strike at midfoot strike. Napaka-balance, mag-i-enjoy ka. Sa strike naman guys ay medyo malalim yung nararamdaman ko sa heel nito. Dahil sa nung itinakbo ko ng heel strike, medyo mabagal o matagal mag-land yung heel ko sa ground. Sa 21 km na takbo ko dito, hindi ko nararamdaman na tumitigas yung midsole nito. Hindi ko nararamdaman na nawawala ng response at hindi ko naramdaman na lumulubog yung paa ko sa midsole nito. So sa tingin ko, aabot ito ng 42 km distance. Itong 361 degrees flame for mix ay pwede natin gamitin sa long run at speed training tulad ng interval, fartlek at tempo. At pwede natin gamitin as race day shoe. Pagdating naman guys sa sizing nito, ito ay true to size. So ito na, pag-uusapan natin kung ano ang pinagkaibahan nito dito sa Flame 4. So umpisahan natin sa kanilang upper layer. Para silang breathable, yung upper layer nila. Magkaiba yung kanilang lacing. Para sa akin, mas gusto ko yung lace ni Flame 4. Dahil subok ko na ito. Wala naman akong naging issue sa lace ni Flame 4 Mix nung tumatakbo ako ng 21 km kanina. Yung kay Flame 4 Mix kasi na sintas, yung lace niya ay merong bilog-bilog dun sa gilid. So hindi basta-basta luluwag yan. Yung kay Flame 4 Mix kasi ay palapad lang na merong medyo maliliit na bilog-bilog sa gilid. Yung tang nila ay magkaiba din. Yung tang ni Flame 4 ay pang race day.
At yung tang ni Flame 4 Mix ay para siyang pang training. Yung color lining naman itong dalawa ay yung kay Flame 4 ay walang foam. Manipis lang siya pero meron siyang heel counter. Dito naman kay Flame 4 Mix mayroong foam yung kanyang color lining at meron siyang heel counter. Ito kasing kay Flame 4 yung color lining niya ay nakadesign para sa race day. Tapos yung color lining naman ni Flame 4 Mix ay nakadesign para sa training. Pareha silang may hawakan dito sa heel. At yung kay Flame 4 lang ang mayroong tatak dito sa likod ng heel at yung kay Flame 4 Mix ay wala. Kapag tinitingnan ko yung harapan nito, pareha silang aggressive tingnan dahil mataas yung kanilang harapan. Yung midsole nilang dalawa ay magkaiba ang material. Tapos mas makapal yung midsole ni Flame 4 ng 3mm kaysa kay Flame 4 Mix. Sa pagiging malambot ng midsole nitong dalawa, mas malambot ang midsole ni Flame 4. Sa pagiging stable naman itong dalawa, parehas itong napaka-stable. Sa pagiging magaan naman itong dalawa, mas magaan ng 3 grams si Flame 4. Parehas responsive yung mga midsole nito, pero mas gusto ko yung response ni Flame 4. Yung rubber outsole naman itong dalawa ay parehas durable kasi para sila ng material na ginamit. Pero parang mas makapal yung kay Flame 4 Mix. Parehas naman ito makapit sa kalsada. Sa comfortability naman itong dalawa, kapag ginagamit ko sila sa pagtakbo, wala akong naging issue sa kanilang dalawa sa toe box, sa feet, wala akong naging problema. Parehas silang comfortable. So tingnan natin parehas yung kanilang insole. Tingnan natin kung alin ang makapal sa dalawa. Nakadikit ng gusto. Yan. Ito yung kay Flame 4 Mix. Dikit na dikit. Yan. So, ito yung kay Flame 4. So, tingnan nyo guys. Parang parehas lang sila ng kapal, ano? Oh. Yung kay Flame 4 Mix ay merong butas-butas at yung kay Flame 4 ay wala. Pagdating naman guys sa price nitong dalawa, mas mataas ang price ni Flame 4. Kapag nilalagyan ko ng voucher, yung price nito ni Flame 4 ay umaabot ng 5,300. Kapag nilalagyan ko ng voucher, yung kay Flame 4 Mix ay umaabot ng 3,700. So malaki ang difference. So alin ang pipiliin ko sa dalawa? Depende sa budget ko, depende sa budget mo. Kung meron kang pinapan-training na sapatos na, ito na ang piliin mo, si Flame 4. So kung gusto mo naman makales, ito ang piliin mo, si Flame 4 Mix. Parehas itong pwedeng gamitin sa training at sa race day. Kung tatanungin mo naman kung alin sa dalawa ang gusto ko, parehas itong gusto ko, pero mas gusto ko si Flame 4. Kung meron ka nitong dalawa, ito yung ipang training mo at ito yung ipang race day mo. Kung meron akong hindi nabanggit tungkol sa dalawang sapatos na ito, i-comment mo lang at sasagutin ko ito. Nga pala guys, meron na akong review nito. Pacheck na lang. Kung interested ka sa sapatos na ito, nasa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat sa panonood at run safe.